Ahoy! Kamusta mga Rap-Up Pips? Magandang yaman sa inyong lahat. Sa video na to ay magpapaliwanag tayo kung anong klaseng future ba. Kung ikaw ay nangangarap na maging day trader kuno, professional scalper kuno, ke stock market, forex, crypto. Sa maniwala ka o sa hindi, maging tanga ka man, maging bobo ka mang trader, sa kahit anong way natin tignan yung mga computation, estimation, calculation dito, may pagyaman na naghihintay sa'yo. Tanga ka pa nun, bobo ka pa nun. As you can see, ako si Bobo, tangang trader, level 1. Ang true value ko per day ay pinaka-lowest $20 per day. Average $30 per day. Highest per day $50. Yung mga ganyang klaseng kitaan ay per position, per trade. Pambobo to pangtangang kitaan lamang na mga measurement yan. Hindi mo totally kailangan maging real fucking professional, real fucking expert na scalper sa forex and crypto para lang kumita ng mga ganyang klaseng pang-bobo, pang-tangang kita bilang palpak na trader. Naigis yung mga repa pips. So, ang pag-unlad at pagyaman mo sa pagiging tanga at bobo mo per fucking day, $50. Sa loob ng 2 weeks, mayaman ka na agad ng $250. Sadyang pagiging tanga bobo mo, meron ka pa ring pagyaman ng $1,000 per fucking month. Sa loob ng isang taon, $12,000. Kung ibabase natin yan sa minimum wage sa Pilipinas, lalo na sa NCR, all the way sa mga may provincial rate. Bigyan ko kayo ng good example ng provincial rate. Sa Manila, nasa 600 kung tutusin. Nasa line of 600 yung minimum wage. Pero pag nagpunta ka na medyo malayo sa Manila, katulad ng halimbawa, Pampanga. Recently, may nakita ko isang trabahador daw na keso we are hiring 520 $525 $525 tuloy. 525 pesos per day yung salary. Tapos, ang kulit nga nun nakita ko, nag-hiring daw sila 525 pesos, provincial rate yun. Sa lugar ng Pampanga na city mismo. Hindi na totally province, city. Okay. Ang kulit nga, no? Bakit 525 pesos lang per day? Tapos, para mas mahayok yung tangambobong mag-a-apply sa ganung klaseng trabaho, meron daw kasing SSS, Pag-ibig, PhilHealth with 13-month pay. Ba, puta, very parang hindi mo matanggihan. Di ba? Kung regular yung kokote mo, kung bobo yung kokote mo, kung tanga yung kokote mo, very irresistible yon. Pero kung may kokote ka, kung may utak ka, kung marunong kang mag-value ng time, hindi para maging excited ka sa ganong klaseng salary per day. 525 pesos. Bago ka pa sumahod ng isang buong taon sa ganong klaseng trabaho, naka-schedule pasunog more than 50% ng isang buong taong mong sahod. Sa every fucking kinsenas katapusan, walang matitira sa'yo doon. Hindi ko maintindihan bakit masyadong bulag mga tao. Magtatrabaho ka, magkakatay ka ng kung anong klase niluluto, iniihaw mo doon, tapos magte-take care ka ng kahit anong klaseng attitude, character, image ng kung sinong customer mo doon. Na is the regular na tao, all the way sa matapobreng tao, ang seservisyo mo doon para sumahod ka ng 525 pesos per day. At budul-budulin ka ng mismong
Pagtatrabaho mo na yon, na keso, may SS ka naman, may Pag-ibig, PhilHealth ka naman, tsaka may 13-month pay. Samantalang mula sa pagiging trabahador, pati yung tatlong klaseng agency na yon, na keso may some kind of benefits ka doon. Wala kang benefits, tanga, Repapis. Bobo mo, wala kang benefits doon. Kung meron ka man benefits doon, hindi ganun kaganda yung benefits. Alin? Yung manatili kang trabahador, manatili kang alipin, manatili kang mag-aksaya ng buhay mo, manatiling mag-aksaya ka ng oras mo. Kung naisip mo pa magtrabaho sa 600 pesos per packing day, pababa. Di lalo na call center agent. 800 pesos? 1,000 pesos per packing day? Magpupuyat ka pa? Hindi mo gusto yung pang-umaga kasi mas big time yung may night differential. Sa umaga, medyo mura ang sahod mo sa call center. Pero pag panggabi, mas mahal. Paano na kung lintik na katulad mo ko na Yossi Boy? Taan na yung pang-Yossi mo pa lang. Yung buong sasahurin mo, the whole fucking month, kulang pa. Sa bisyo mo pa lang. Hayip yan, paano pa yung pamasahe mo, cellphone load mo. At kung ano pa, patay kang bata ka. Ultimo single na tao, hindi pa pamilyadong tao, hindi kakasa, yung sasahurin sa ganong, is either may night differential kuno na 800 o kaya 1,000 per day. I don't think so. May 1,000 per day na minimum wage. I don't think so. Walang ganon. Pero, kung marirealize yung mga Repapis, nga ka pa, bo ka pang trader. Pag i-convert natin itong level 1 sa peso, ang per day mo, 2,750 na nakabase sa 55 pesos per day, yung conversion ng dollar. Sa every week mo, may 13,750 ka na. Sa monthly mo, may 55,000 ka na. Yung 55,000 na monthly bilang bobong trader, kung magdi-deep research kayo, hindi lahat ng OFW kumikita ng 100,000 pataas. Hindi rin lahat ng OFW kumikita ng 50,000 pesos pataas. Bagkos, may OFW pumapayag magpabayad, bayaran ang Pilipino sa halagang 20,000 pababa, 8,000 pababa. Saan kayang klaseng bansa yun? Malamang dito sa Asian country. Pumapayag ang mga Pilipino na magpabayad lang ng less than 20,000 pesos pababa bilang OFW. Patay tayo dyan mga Repapips. Pinapababa natin ang value natin bilang Pilipino. Pag pinagkumpara natin pag naandun ka sa UK, Canada, US, New Zealand, blah, blah, blah. Lalo na yun nga sa North America, whatever. Puta minimum wage doon more than 100,000 pesos per month. Malaki yung halaga mo bilang pobreng trabahador sa UK, sa Canada, sa Amerika. Kung maglalagas ka lang din pala ng buhay mo, hindi para pumatol ka lang sa very specific country, sa Asian country, na kung saan pasasahurin ka lang ng 20,000 pababa. Sino kaya yung mga OFW na sumasahod ng 50,000 pababa, 30,000 pababa, 20,000 pababa? Yung mga tao na yon ay considered non-skilled person. Kung tutusin nga bilang OFW sa Asian country, big timer ka na yung kumikita ka ng 50,000. Di lalo na yung iba, ang laki ng ulo, kumikita daw sila ng 100,000 per month. Kahit kumita ka pa ng 100,000 per month bilang OFW, it doesn't mean na magiging tunay kang maluwag. Kasi by that time naging OFW ka, pamilyado kang tao. Bukod sa idea, hindi ka rin ganun ka financially literate. Hindi mo nga rin alam kung ano ang halaga mo. Hindi mo kaya i-calculate ang iyong true value dahil hindi mo kayang pag-ingatan ang iyong oras. Bukod sa idea, madali kang masilaw ng mga shiny material. Madali kang madala ng iyong emosyon nang dahil sa hindi ka marunong mag-value ng time. So kung titignan kayo natin, ang per day daw ay 250.
may 250, 2,750, weekly, 13,000 may get, monthly, 55,000 may get, at yearly, 600,000 may get. Bilang bobo, tupang tangang trader, di ba? Bobo at tangang trader ka pa niyan. Kung isasa talaga natin sa actual nating pamumuhay sa araw-araw, may kita natin dito pang mahirap at pang mayamang food consumption. Eto, hindi ka naman totally poor sa 300. Yun nga lang, hindi siya ganun kagandang pagkain sa araw-araw. Pero, pwede ka pa rin naman mabuhay. 300 pesos per day na pagkain. Per week, 2,100. Per month, 8,400. Kung ibabase natin sa medyo pangmayamang style, 500 pesos per day, 3,500 per week, 14,000 per month sa pagkain pa lang at 168,000. Isipin mo, daily mong lowest profits bilang bobo, tangang trader, 1,100. Ang average gain mo per day, 1,650. At yung pinaka-highest mo o yung common ginigay mo per day ay worth 2,750 pesos. Kung i-compute natin yung common daily mong kinikita, 2,750, ilang tagte 300 pesos meron doon? Ilang tagpa 500 pesos meron doon sa isang araw lang na pagte-trade? Kung titignan natin ang weekly mo dito sa pangmahirap na style, 2,100 lang. Sa pangmayamang pagkain, 3,500. Kung isipin natin, dito sa level 1, ito yung lowest, average, highest mong gain per day. Kung tinatamaan mo yan, o maging common na tumitira o nananalo ka ng $50 per day, that's worth 2,750. Ibig sabihin, sapul na agad yung pang-weekly mong pambuhay. Kung titignan naman natin dito sa pangmayamang style, level 2, lowest $30, average gain per day 50, highest 100. Isipin mo na lang, sa daily mo 500 na food consumption, sa weekly mo 3,500, sa monthly 14,000. Kung isipin natin, sa daily mong profits na, kunyari, naging common mong profits ay laging few thousand, katulad nito, 5,500. Ilang tagpa 500 pesos na pagkain per day ang meron sa 5,500? Sa isang araw lang na profits mo, ilang 500 meron doon? Lumalabas, lagpas pa ng isang linggong budget mo sa pagkain ang kinita mo within the day. At kung titignan natin within a week bilang tanga at bobong trader, sapul mo na, lagpas ka pa sa 1 month na pangkain. Kung titignan ngayon natin sa loob ng monthly na income bilang bobo, tangang trader, non-professional, non-expert level na trader ka, sa monthly mo pa lang na income, halos tamaan mo na, halos nabili mo na, saktong pang 1 year mong buhay, food consumption. Anak lang puta. Kung sa monthly pa lang, halos sapul mo na yung yearly mong pagkain. Paano pa kaya sa maling pagkakasulat dito na keso yearly income mo? Leverage income. 1,000 tuloy. 1.3. Sa 1 year pa lang, na total income mo na lagi kang $100 per day, lumalabas 1.3. Ilang 162,000 pesos meron sa may 1.3. Di sa loob ng isang taon, nagtiyaga ka, minaster mo, nagpakabihasa ka, kahit manalo ka na lang sana between $50 to $100 per day kasi ang magiging yaman mo nga kung $50 per day, $500,000 per year. 1.3 per year. Sa may $50 lang per year, nabili mo na agad yung like 3 years mong buhay. 3 years
na pagkain sa loob ng 1 taon na pagtatrabaho mo bilang tanga at bobong trader. E di lalo na siyempre, kung naging consistent ka na, kumikita per day, $50. Common na, given na, pretty soon, tataas ng dosage mo, magiging $100 ka na per day. That will make you reach 24,000. That's 1.3 million sa pesos. Kung titignan mo yung pangmahirap, magkano lang yung yearling pagkain? Nasa 100,000. Yung pangmayamang style kuno, nasa 168,000. Eh kung naandito ka sa level 2 na ito yung yearly mo, ilang tagwa 168,000 meron doon. Pang 3 taong pamumuhay pagdating sa consumption o food consumption. Na-guess nyo? Ngayon, kung titignan ngayon natin, kung halimbawa, i-compute pa natin itong baon mo, pamasahe mo, cellphone load mo, whatever, at yung mga utilities and everything. Kung titignan ngayon natin, dito sa level 1, okay, ang monthly mong income ay $1,000, that's 55,000 pesos. Kung titignan ngayon natin itong common cost of living, 500 sa water, 3,000 sa power, 2,000 sa internet telephone connection mo, monthly mo ay nasa 5,000 lamang mahigit. Pagdating sa tubig, ilaw, internet. Tapos isama kunyari natin yung pagkain. Di ba? So ngayon, kung titignan ngayon natin, 55,000, tapos yung monthly life expenses mo, kasi dito monthly 5,500. Tapos dito, magkano ngayon to? Eh puta, kahit bilangin mo ng, kahit paloko pa yan eh. Kahit bilangin mo ng paloko, magkano ngayon yan? 555 plus 48. Malaki pa rin matitira sa $50 per day, equivalent 55,000. So may kita nga natin, 55,000 pa versus sa life expenses mo, may ganyan ka pa kung kalaking matitira o sukli. Kahit isama mo pa tong monthly na ito, all the way dito sa, ayun nga, food consumption, yung utility consumptions mo, pati whatever shit na extra expenses na yan, malaki pa rin matitira sa'yo. Lalo na, base sa computation natin sa daily regular na pamumuhay sa Pilipinas, pwede ka nang mabuhay sa halagang 30,000 lang. Yun nga lang, hindi ka basta kakain ng mga pangmayamang pagkain, pangmayamang gastusin. Pero at least mabubuhay ka. Pero yung naka 55,000 ka monthly o 60,000, nako, very advanced ka na nun. Kumbaga, consider advanced ka na dun sa, kumbaga, from poor to minimum lang na minimum wage earner. Pag nakaka 50,000 ka pataas per month, medyo advanced ka na. Pero hindi ka totally rich at hindi ka rin poor. Pero mas maganda-ganda, mas maluwag ang pamumuhay mo ron. Sa pagiging tanga at bobong trader, may iwasan mong maging trabahador ka lamang. E di lalo na pag naandito na sa ako si Bobo, tangang trader, level 1. Kasi isipin mo na lang, maging tanga ka man or bobo ka man within a year, ang magiging value mo 1.3. Sa level 1 naman, maging tanga ka pa rin at maging bobo ka pa rin, ang magiging value mo within 1 year ay nasa more than 500,000. Versus sa kumikita lang ang common Pilipino, 15,000, 20,000 gross income monthly. Kahit bumilang pa tayo ng more than 1 year, alam mong walang pag-unlad, walang kaluwagan na mangyayari doon. Kasi you cannot even barely make it 300,000 pesos within 1 fucking year. Ayip yan. Eh di lalo na, kung i-compute natin ito, i-compute natin, yung sinasabi ko na kesyo, puta, may provincial rate shit ang puta. Anong klaseng buhay na meron o naghihintay sa'yo? Kung geto nga, 525, sabihin na lang natin, pumapasok ka ng 30 days, walang day o patayan. Iyan lang ang pera mo. Times 12 months. Tangina, you cannot even barely make it 200,000. Eh samantalang sa annual gross income na yan, more than 50% na agad ang kinain
Bago pumunta, bumagsak sa palad mo yung neto. Anong klaseng pagyaman ang aabutin mo? Pagiging maluwag sa buhay. Kung anak ng puta, kinagat mo ang salaring 525 per day. Busana kung per hour yan eh. Kahit tanggapin po mo yung 600 times 30 days ka kunyaring pumapasok kahit wala naman talagang 30 days na trabahador. Yan, gross. Tapos ito, multiply natin 12 months. Puta, hindi ka pa rin makaabot at least man lang 300,000. So sige, level up natin. 1,000 na lang Nag-night differential ka pa, kung ano pa yung ginagawa mo, at mas lalong mahirap ang trabaho mo kung nakaka 1,000 per day ka kunyari sa Pilipinas. Which is very rare lang. Jackpot lang, bihira lang yung nakaka 1,000 per day. Sige, 30 days kang pumapasok, gross income, times 12 month, gross income. Uy, parang medyo malaki ito. Pero ang totoo nga, ganun pa rin. Katulad sa may 525, katulad sa may 600, 700. Higit pa sa 50% ang mawawala agad instantly. Bukod sa, syempre, since ang liit lang ng source of income mo, given na mababa ang iyong financial IQ. Kasi hanggang 1,000 lang ang halaga ng iyong 24 hours a day. Na-guess nyo? Ibig sabihin, financially illiterate ka pa rin, illiterate ka sa emosyon, illiterate ka sa oras, illiterate ka sa material, lahat kinaiinosentehan mo. So, hindi ka magiging ganap na smart, na magiging advanced within a year sa sahod na 1,000 pesos per day. You gotta have at least maka 3,000 man lang sana per day or per 24 hours. Sabihin na natin sa loob ng 30 days, pumapasok ka na ng 24 days. Sa loob ng isang taon, eto na ang magiging future mo. Almost 1 million. Yun kung kaya mong gumawa ng 3,000 per 24 hours. Kaso nga, we are talking about mabababang tao lang, simpleng tao lang, regular na tao lang. So, na-guess nyo, is either way, simpleng tao, regular na tao, OFW, kaya kumikita ka ng dollars or pesos, ng dinar or whatever, is either way. Ito yung hindi lang good example, kundi excellent example, lalo na ikaw na OFW na pinakaasam-asam mag-back for good sa Pilipinas dahil ayaw mo na magpakakuba at magtuyot ng betlog at mantsopa ng boss dyan sa abroad. Ito lang ang kinakalamong isipin mga Repa Paves para mag-back for good ka talaga sa Pilipinas. Wala ang gagawin kundi mag-invest for your own fucking education. Mag-invest ka muna ng sapat na oras energy sa personal self-development. And then after that, mag-aral ka ng pinansyal. And then after that, maghagilap ka ng kung sinong pansipalatong guru gaya ni Alex Sonse para matuto ka ng literal ng tanga o pagiging tanga at bobong trader. Pero kahit maging tanga, bobo ka, may pagyaman ka. Kesa sa mga pinagkukompute ko, nakabulsitan lang kanina, which is tunay na buhay ng bawat Pilipino ng dekada ng panahon. Guess nyo, parang awa sa sarili, mag-value ng time, ano ba naman? Nakiki-epal buraut ka sa video neto, galingan mo na, ano ba naman? Hindi ka pa ba nadala sa buhay mo? Gusto mo pa nga ba talagang mantsopa ng boss ng another 5 years, 10 years from now? Ngayong naandyan ka sa abroad o kunyari naandito ka sa Pilipinas, gusto mo pa bang mantsopa ng boss? Mag-value ng time.